초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Napamura na lang ako dahil hindi ko alam kung paano ko tatakpan ang makeup ang pamamaga ng mata ko dahil sa kakaiyak kanina pa. Damn you, Zyron. Isang oras na lang at magsisimula na ang cooking competition and I'm still struggling with my eyes. Bahala na. May nag-doorbell at alam kong si baby yun. Nag-spray lang ako ng pabango at lumabas na rin. Just like what I expected, kunot ang noon niyang tinignan ako. Are you okay? He asked. Did you cry? What I'm going to do? Alangan naman magsinungaling pa ako. Ihalata naman. Damn. I just miss the kids. Sagot ko na lang. Nahingi ko nga sila nakausap kanina eh. Masyado akong nagpapadala sa emosyon ko. At imbis na tawagan ang mga anak ko, ay umiyak na lang ako ng ilang oras. Masyado lang akong nasaktan sa sinabi ni Zyron. At the same time, galit na galit ako sa kanya at tanging pag-iyak lang ang pwede kong gawin. I can't blame you, but we're going home tomorrow. Makikita mo na sila. Tumango na lang ako. I'm sorry for lying. Nakita ko ang pag-alala sa mga mata niya. Let's go? Tanong niya. Yeah? Nagsimula lang kaming maglakad papuntang elevator. The competition will be held sa event hall nitong hotel na tinutuloyan namin. Lahat ng owner ng top 5 successful and well-known restaurants in the world ay magja-charge sa isang malaking competition na ito. Well, Amaris restaurant is on top 2, kaya nga napasama kami rito. Pumasok kami na nakaangkla ang braso ko sa braso ni Babe and they welcomed us. Umupo kami sa upuan na naka-assign sa amin. I can see na lahat ng kasali sa competition ay handa na. Nasa designated place na sila, where all the equipments and ingredients are kompleto na rin. They are given 1.5 hours to finish their appetizer, main course which is beef recipe, and a dessert. Yes, may specific talaga ang meat. Pero hindi nila iyon alam. They just have to think of a beef recipe na makakakuha ng malaking puntos galing sa amin dahil nasarapan kami. Well, judge them through the looks or the plating, the creativity, and most of all, the taste. And I'm so excited na matikman lahat ng lutuin nila. They're all in total 10. Sa ibig sabihin nun, marami-rami dishes din ang titikman namin. At combined score ang ibibigay namin ni Babe. Nagkaroon pa ng short program at ipinakilala kaming mga judges. And of course, nangunguna at namayagpag sa ikaunang top na si Carlo Rosico. Nagulat din ako dahil siya pala ang may-ari ng Ambrosia and Nectar, isang sikat na restaurant around the world. I knew that man, kaibigan siya ni Zyron, at minsan na kaming nagkita at ipinakilala sa isa't isa. Siya yung taong hindi mo aakalain maraming trips sa buhay, mostly mga kalukuhan. Pero ang hindi ko alam, when it comes to business matters, ay seryoso pala siya. He's very successful like his friend Zyron. He become more handsome and manly, katulad ni Zyron. Malamang, ilang taon din kaming hindi nagkita. Pero hindi ko talaga maitatangging magaganda ang lahi nila. Zyron with his gray eyes and Carlo with his hazel ones. Parehas din silang marunong magtagalog, marahil ay lahi din silang Pinoy. They're freaking multilingual too. Kaya pala nandito si Zyron dahil isa sa mga judges ang kaibigan niya. Sayang, Amira has been waiting to meet Carlo in person at kung kailan na pwede niyang makita ito ay wala pa siya. Carlo was a very private man. Ayaw na ayaw niyang nakikita siya sa kahit na anong television, magazines or even in the internet. Kung ganon, itong event ay pwedeng ipalabas sa international news o makita around the internet.
pero sigurado akong walang kahit na isang picture man lang ang naglalaman ng mukha ni Carlo. Even sa internet ay wala siyang pictures kapag hinahanap mo ito. Kaya nga, maging ako ay nagulat din ngayon. Pamisteryo pala itong si Carlo. Ito na sana ang pagkakataon sana ni Amira, but because of her businesses ay hindi siya nakapunta. Sunod na pinakilala ako in behalf of Amira Suarez. Binanggit din ang pangalan ko kaya napatingin sa akin si Carlo with his eyes wide open. Hindi niya siguro ako nakilala kahit isang upuan lang ang pagitan namin. "It's really you," he said na parang manghang-mangha pa. He even switched set na kasama niyang judge para lang makatabi niya ako. At sana hiniling ko na lang na hindi niya ako matandaan dahil si Babe ay nakatingin sa amin. He does not know anything, damn it. Siyempre, tatanungin niya ako mamaya kung bakit magkakilala kami ni Carlo. Ngumiti lang ako ng pilit. "Carlo." "Hi," I said. Humalakhak siya ng mahina. Kaya pala parang gago yung isa at nagpapakalasing. He whispered pero hindi iyon nakalampas sa pandinig ko. I just pretend I didn't hear it. And what he did, he just say, "Nagpapakalasing? Si Zyron?" I know na ang kaibigan niya ang tinutukoy niya. Wala naman siyang ibang kaibigan kundi si Zyron lang. "It's been a long time, Kiana. How are you?" he asked. Hindi ko na rin napansin na nagsisimula na pala ang pagluluto ng mga contestant dahil sa lalaking ito. "I'm fine. Nice to see you again." Awkward. Ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Na why I left his friend without saying nothing? Is he going to tell me too na pera lang ang habol ko sa kanya at ipinagpalit ko ang kaibigan niya sa pera? Yeah. Hindi nga kita nakilala kanina. You become more gorgeous and hot. Nag-init naman ang pisngi ko. Hindi ako sanay na pinagsasabihan ng ganyan ng ibang tao. "Thank you. Ikaw rin." "Thanks. He's here by the way." Napayo ko na lang ako dahil sa sinabi niya. And thank God. Pinatayo ang mga kasama naming assistant chef para panoorin ang pagluluto ng mga contestants. I am scared that Babe might know. I mean, wala namang masama pero hindi pa ako handang balikan ang nakaraan. Ayaw kong iungkat pa ang lahat. Not now. Nagpaalam siya sa akin at ngumiti pero bago pa man siya makaalis ay tiningnan niya pa rin si Carlo ng seryosong tingin. Kumindat lang ako para sabihin, "I'm going to be fine." Tumingin ako kay Carlo nang lumayo na si Babe sa amin. I know, mali ang napasukan niyang kwarto when he was drunk. Unfortunately, sa room ko siya napunta. I explained. Tsaka ko lang na-realize ang sinabi ko. Damn! Is it even necessary to say that, Kiana? Stupid. Whoa! Astig naman ang muli niyong pagkikita. He chuckled. After. Sinabi ko na nga ba eh. Don't think thanks, Carlo. Your friend must be crazy. Para maglasing hanggang madaling araw. I even helped him para makapasok sa sarili niyang kwarto. He just disturbed my sleep. Tumawa ulit siya. And now, I ended to explain. Kaya pala, umagang-umaga, binubulabog din niya ako sa kwarto ko. Asking where he could find the CCTV footage sa floor kung saan siya. As if I knew where. That fucker. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Bakit naman? Hindi siya naniniwalang panaginip lang ang naamoy niyang raw ang pabango mo at narinig ang boses mo. So, he checked it for himself at nalaman niyang magkatabi lang pala kayo ng room and that you went to his room dahil nandun pa rin daw ang amoy mo. He said he was not dreaming. He was drunk but not dreaming. Na nakita ka raw niya at nakasama. He so wept. Paliwanag niya. What the hell?
All this time, alam niya nandito ako at alam niyang magkatabi lang kami ng kwarto. Dahil lang sa pabango ko? He still remembers the smell of my perfume? That's quite shocking. Ilang taon na ang nakakalipas at kabisado na pa rin ang amoy nito. Oo nga pala, kahit ako rin, hindi ko makakalimutan ang amoy ng pabangon niya. Siya lang ata ang mayroong ganong amoy. Right, hindi pala ako nagpapalit ng pabango. I just love the vanilla and champagne scent na pabango ko na gamit ko years back until now. At hindi ko alam na dahil lang sa pabango ko, ay nalaman niyang nandito ako. Shit. At ang alam ko ay tulog siya nun. Paanong nakita niya ako at narinig? At bakit naman aksaya pa siya ng oras para kumpirmahin nandito nga ako ngayon? He wants to see you and perhaps hurt you. Seryoso siyang sabi. Ako naman ay napamaang. He wants to hurt me? Again? What? He wants to hurt you for leaving him, Kiana. Tumawa siya ng mapait. Gusto rin sana kitang sabihan ng masasakit na salita. Right here and right now. Now that I've given a chance to meet you again. Pero I shouldn't meddle with your lives. Hindi ko alam ang buong istorya kung bakit iniwan mo siya ng ganun-ganun lang. He was so damn hurt and he wants you to feel the same way. Am I hearing things correctly? Bakit parang nagmukha siyang biktima rito? I was the one who has all the rights to feel that. He was hurt. Really? Ni hindi nga niya ako totoong minahala para masaktan siya ng pang-iiwan ko sa kanya noon. Asshole. Ano na lang pala ang nararamdaman ko sa mga oras na yun? Wala siyang alam sa sakit na nararamdaman ko. Ni hindi niya alam kung paano ako muntikang mabaliw at makahaahon mula sa pagkakadapa. I don't wanna leave him but he pushed me to at ngayon gusto niya ulit akong saktan. He's being unfair and heartless jerk. Sa anong klaseng paraan naman niya ako gustong saktan? Naisip ko ang mga bata. Shit. Alam ba niya? Pinaimbestigahan niya ba ako? Kami? Because Zyron was one of the richest businessmen here in France and US. At kaya niyang gawin lahat ng gusto niya. May alam na ba siya? Would he take them away from me? Kukunin niya ba ang mga anak ko? Ganun ba? Ganun ba ang gagawin niya para masaktan ako? Well, damn it. Magkakamatayan mo na bago mangyari yon. Hindi ako papayag. May alaman siya o wala, may balak man siya o wala, I won't let him take the kids away from me. Nonsense. Iyan lang ang nasabi ko. He was hurt and I wasn't? Tanong ko. Nanggigigil ako. Anong tingin nila noon? Umalis ako, hindi ako nasaktan? God knows how hard for me to leave him that time dahil mahal na mahal ko siya. Pero nasa harap ko na lahat ng rason kung bakit kailangan ko siyang iwan. Tinitigan niya ako and I didn't mind breaking the eye contact. Nakakatawa lang nang nalaman ko ngayong gabi to the point na gusto kong iuntog si Zyron. No, gusto ko nalang tagain ang ulo niya at igiling. Damn it. Someone tapped me on my shoulder at umiwas ng tingin si Carlo. Tininan ko ang may gawa nun and it was Babe. Ngumiti ako. Gusto ko na lang magwala bigla. Damn you, Zyron. Pagkatapos ng pag-uusap namin na iyon ni Carlo ay hindi na kami nag-usap ang muli. I just waited for the time para magsimula na kaming tikman ang niluluto nila. After ilang minutes ay food tasting na. Each pair of them prepared 3 serving para sa amin. And I wanna cuss at myself dahil wala akong malasahan dahil sa galit at inis ko. Come on self, get a grip and focus. Sinubukan kong lunukin lahat ng pagkain na tinikman ko. I just shrugged away the thought
na gumugulo sa akin sa trabaho ko. I will deal with them later. Natapos na naming i-judge ang lahat ng kinukuha na ang mga score na binigay namin. I didn't enjoy tasting the recipe. Nakakainis. Are you okay? Babe asked. Napansin niya siguro ang kanina ko pang pananahimik. Yeah. Comfort room lang ako. I'll be back. I said. He nods. Tinungo ko ang banyo at ginawa ang dapat kong gawin. I stared at my reflection. For how many minutes, I even let out a deep sigh. For how many times, para kalmahin ang sarili ko. Nai-stress ako. Hindi talaga maganda ang magkita pa kaming lalaking yun. He wants to hurt me. Galit na galit siya sa akin dahil sa ginawa kong pag-iwan. Pero bakit? His dad told me he's not capable of loving. Instead, he destroys someone. Hindi ako naniwala sa kanya. Ayaw kong tanggapin until I found out that he had sex with someone. He cheated on me. He lied to me. Gusto niya iyon, tapos nang umalis ako, nasaktan siya. Tapos ngayon, siya pa ang galit sa akin? Well, damn it. Kung galit siya sa akin, pues mas galit ako sa kanya. Lumabas ako ng banyo at tinatahak ang daan pabalik sa pwesto ko kanina, but I stopped when I saw the man who's walking towards my direction. His eyes were fixed to mine. I swear. Just by seeing him, nagbabaga na ang galit sa dibdib ko. Walang kaimo-emosyon ang mukha niya. Akala ko ay hihilain niya ako. He wants to hurt me, right? Pero nilagpasan niya lang ako as if he didn't see me. Well, that's good. Oh no, it's not. Bigla ako nakaramdam ng inis at kaunting kirot sa dibdib ko. Tangina naman, bakit kailangan ko pang maramdaman ito? Eh di ba, ito naman ang gusto ko. Ang magpapanggap na lang na hindi namin kilala ang isa't isa. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad ko nang biglang namatay ang ilaw at nagsimulang magsigawan ang mga tao. There are gunshots everywhere. Shit, anong nangyari? Bakit may putukan? Wala na akong maintindihan sa nangyayari. Sumilay ang kaba sa dibdib ko. Wala ako makita at ingay ang naririnig ko. Mula sa sigawan ng mga tao at putukan ng baril. I tried calling babe. Nagsusumigaw na rin ako gaya ng ginagawa ng ibang tao. Halo-halong lingwahe. May sumisigaw gamit ang French, Italian, Spanish at English. Dahil na rin sa mga iba't ibang lahing contestants. Pero ang gusto ko lang marinig na lingwahe sa ngayon ay Filipino. Si babe. Nasaan siya? Napaupo na lang ako na nagsimula nga magbarilan ulit sa loob. Is this the end of my life? Hindi pa nga ako nakakadalawang sampal kay Zyron. At paano na ang mga anak ko? They're expecting me to go home after 3 days. Sobrang bata pa nila para mawala ng magulang. No, I started to cry. Hindi ko alam kung saan ako natatakot, sa sarili ko ba o sa mga anak ko kapag nawala ako. Oh God, please, spare me. My kids need me. Uuwi pa ako. Hinihintay pa nila ako. Hindi ko mapigilang umiyak at napasigaw na lang when someone grabbed me. Nagpupumiglas ako sa pag-aakalang isa sa may gawa nito ang humila sa akin. Paano kung ako na ang susunod na barilin nila? Oh God, damn it, it's me, Kiana. Nangangala iting sigaw niya. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat pero yumakap na lang ako sa kanya dahil siguro sa takot. You have to get out of here. Malamig at seryoso niyang sabi na kahit ako ay kinikilabutan. Tumango na lang ako. Nanginginig sa takot. I also want to get out of here. Pero naalala ko si babe. No, paano si babe? He's here. Oh God, where is he? Nag-alala akong tanong. Hinila niya ako somewhere at doon nagtago. Shit. Inaisa-isa ba nilang patayin ang mga tao dito sa loob?
And who are they? Is this massive massacre? Where are the security guards of the hotel anyway? Nasaan ang mga pulis, sundalo? Bakit hindi pa silang gumagawa ng aksyon? I don't fucking care about your boyfriend, Kiana. Gusto ko sana siyang itama sa sinabi niya, pero nagtakip na lang ako ng tenga dahil sa putukan ng baril. I am so damn scared right now. Ikaw ang dapat makaalis sa lugar na ito. You understand? Pero si Babe, damn it. Itinago niya ako sa likuran niya at pinaputukan ang kung sino mang nasa harap namin na muntik ka na rin paputukan kami. Why do you have a gun? Enough of question. You stay with me until we can go outside. I'll cover you. When I say run, you run. Got it? Wala sa sariling tumango. Takot na takot ako sa nangyayari ngayon. Well, sino bang hindi? On the count of 3, 2, what? Teka, paano ka? I ask. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako o ano, pero nakita ko siyang napangiti ng simple. I can take care of myself, wife. At hindi ko na lang alam ang sumunod na nangyari. Para lang akong nagpalutang-lutang sa ere. Wala rin akong maririnig. After he said those words, it was like I wasn't myself anymore. Shit. Hindi ko nga alam na nasa labas na pala ako at hindi ko rin alam na wala na si Zyron sa harap ko. Kiana! Boses iyon ni Babe. He's here! Oh, thank God, he's here. He's safe. Kiana, are you okay? No, I'm not okay. Hindi talaga.